Salamat sa kotse mo, nagpapakasaya ngayon ang kapatid mo. Iyan. Iyan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong ina. Hindi ito pabulong. Hindi ito sinabi ng may panghihinayang. Sinabi niya iyon na may kasamang ngisi, isang ngisi na tila nagsasabing, anong magagawa mo ngayon? Nakatayo kami sa sala ng bahay na ako mismo ang tumulong na ipaayos. Ang pinto ng garahe nakabukas. At sa loob isang malaking espasyo, isang espasyong walang laman. Isang espasyong dapat sana ay kinalalagyan ng pangarap ko. Tiningnan ko siya, tapos ang ama ko na nakatayo sa likod niya, umiiwas ng tingin, parang isang duwag. Ma, sabi ko, sinusubukang pakalmahin ang boses ko na nagsisimula ng manginig. Ano pong ibig niyong sabihin? Suminghal siya. Isang tunog na puno ng pangmamaliit. Ano pa bang silbi ng malaki mong sahod kung hindi para sa pamilya mo? Huwag ka nga maging madamot, Sofia. Kailangan ng kapatid mo ng bakasyon. Deserve niya yon. Deserve niya yon. 3 salita na parang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Dahil sa 3 salitang iyon, narinig ko ang lahat ng hindi nila sinasabi sa loob ng 28 taon. Na ako ang dapat laging nagsasakripisyo, na ang mga pangarap ko pangalawa lang. Na ang kapatid kong si Bea, siya ang laging bida. Habang ako'y tulala, kinuha ng nanay ko ang kanyang cellphone. With matching taas kilay pa, ipinakita niya sa akin ang kanyang Facebook feed na parang isang reyna na ipinagmamalaki ang kanyang tropeyo. At naroon nga, ang tropeyo niya, si Bea. Isang litrato niya na nakasuot ng designer sunglasses, may hawak na mamahaling cocktail at ang background, isang malaking cruise ship sa gitna ng Mediterranean Sea. Ang caption, "Living my best life. Thanks, Mommy and Daddy. Is blessed." Tumawa pa si Mama, isang tawang nagpapahiwatig ng tagumpay. Tingnan mo ang saya-saya niya, di ba? Dahil sa'yo yan, anak. Dapat kang maging proud. Proud? Ang nararamdaman ko ay parang sinaksak ng paulit-ulit. Ang bawat post, bawat like, bawat comment na sana all ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Sila, ang sarili kong mga magulang, ang kontrabida sa kwento ng buhay ko. At sa sandaling iyon, feeling nila ang kanilang pagkapanalo. Feeling nila na isahan nila ako. Sa gitna ng lahat ng ingay sa isip ko, sa gitna ng galit at pighati, may isang bagay na nangyari. Huminto ang panginginig ko. Ang namumuong luha sa aking mga mata. Biglang natuyo. At sa aking mga labi, isang ngiti ang unti-unting nabuo. Hindi isang masayang ngiti, isang ngiti na malamig, isang ngiti na may alam, isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang laro. Nakita ito ng nanay ko, na wala ang kanyang pagiging kampante. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Nababaliw ka na ba? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong kinuha ang sarili kong cellphone mula sa aking bulsa. Kalmado. Walang pagmamadali. Tiningnan ko sila, ang nanay kong naguguluhan at ang tatay kong hindi makatingin ng diretsyo. Imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Dahil bago pa man ako magsalita, bago ko pa ilabas ang aking resibo, gusto kong malaman ninyo kung bakit ang ngiting iyon ang sumira sa kanilang mundo. Ako si Sofia, 28 taong gulang, at sa loob ng 5 taon, isinakripisyo ko ang lahat. Hindi ako ang paboritong anak. Si Bea yon, ang bunso, ang prinsesa. Nung bata kami, kapag gusto niya ng mamahaling dance lessons, ibinibigay agad. Noong humiling ako ng auto shop classes dahil iyon ang gusto ko, ang sagot nila, wala tayong pera para sa kalokohan. Nang mag-debut si Bea, bongga ang party. 50 bisita, may catering, may mga ilaw. Noong ako ang nag-18, isang cake at isang card lang ang natanggap ko. Sapat na raw iyon, dahil ako yung malakas, ako yung matalino, ako yung kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Ang hindi nila alam, napapagod din akong maging malakas. Ang pagkahilig ko sa mga kotse, iyon ang tanging bagay na akin. Pamana ito sa akin ng lolo ko, ang nag-iisang tao sa pamilyang ito na nakakita sa akin, sa tunay na ako. Sa garahe niya ako lumaki, sa amoy ng langis at gasolina, sa tunog ng mga makinang binubuhay niya muli.
Siyang nagsabi sa akin na ang mga kotse ay may kaluluwa at doon ko unang nakita ang pangarap ko. Isang 1969 Corvette Stingray, kulay pula parang apoy. Balang araw lolo, sabi ko sa kanya, magkakaroon ako ng ganyan. Ngumiti siya at sinabing, kaya mo yan apo. Nang pumanaw si lolo, ang pangakong iyon ang pinanghawakan ko. Nagtapos ako sa kolehiyo na may honors habang may 3 part-time job. Nakapasok ako sa isang investment bank sa Makati. Sa loob ng 5 taon, ang buhay ko ay umiikot lang sa trabaho at pag-iipon, 70 oras kada linggo. Habang ang mga kasama ko ay nagta-travel, bumibili ng mga bagong gadget at nagde-date, ako, nagbabaon ako ng kaning at ulam araw-araw. Nakatira ako sa isang maliit na apartment kasama ang 2 cashier. Bawat piso, bawat sentimo, binibilang ko. Lahat para sa isang bagay. Lahat para sa pangarap na yon. Hanggang sa isang araw, nakita ko ito online, ang kotse. Ang mismong kotse mula sa aking mga pangarap. Ang presyo? 5 milyong piso. Ito, 5 milyon. Isang halaga, nakatumbas ng dugo, pawis at luha ko sa loob ng 5 taon. Binili ko ito. Nang walang pag-alinlangan, ang araw na minaneho ko ito pauwi. Naramdaman ko si lolo sa tabi ko. Umiyak ako habang nagmamaneho, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tagumpay. Hindi lang ito isang kotse. Ito ang patunay na kaya ko. Ito ang koneksyon ko sa nag-iisang taong naniwala sa akin. Ito ang kaluluwa ko na gawa sa bakal. Ang ninakaw nila sa akin. Oh, yun ang akala nila. Bumalik tayo sa sala, sa ngiti ko, at sa cellphone na hawak ko. Tiningnan ko ang mga magulang ko na ngayon ay halatang kinakabahan na. Ang galing, sabi ko dahan-dahan at malinaw. Ang galing ng plano ninyo. Ibinenta ninyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko para sa isang krus. Napakagaling. Sofia, pamilya tayo. Nagsimulang magdahilan si Papa. Itinaas ko ang isang daliri para patigilin siya. Huwag ninyong gamitin ang salitang yan. Hindi nyo alam ang kahulugan niyan. Huminga ako ng malalim. At dito na ang pagbagsak ng kanilang mundo. Alam niyo, may isang bagay kayong hindi naintindihan tungkol sa akin, sabi ko. Habang ang ngiti ko ay lalong lumalamig, lagi niyong sinasabi na ako ang malakas. Na kaya kong alagaan ang sarili ko. At tama kayo. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Ang kotse na ninakaw ninyo, ang kotse na binenta ninyo para ipambili ng tiket sa cruise ng paborito ninyong anak. Ang kotseng nagkakahalaga ng 3 milyong piso na ipinagpalit ninyo para sa ilang litrato sa Facebook. Huminto ako sandali, hinayaan kong namnamin nila ang bawat salita. Hindi sa akin yon. Natahimik sila. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay halos nakakatawa na. At doon ko ibinagsak ang bomba, ang resibo ng karma. Hindi nila alam na bago pa man ako umalis papuntang abroad, nakipagpalit ako ng sasakyan sa nobyo ko. Hindi nila alam na ang binenta nila ay isang replika lamang. At hindi nila alam na ang tunay kong Corvette, ang pangarap kong nagkakahalaga ng 5 milyong piso, ay ligtas na nakatago sa ibang garahe, naghihintay sa akin. At ang pinakamatindi sa lahat, hindi nila alam na sa ginawa nila, hindi ako ang kinasuhan nila ng pagnanakaw, kundi isang taong hindi nila kadugo. Kung naranasan mo nang maramdaman na para kang estranghero sa sarili mong pamamahay, kung naranasan mo nang magsakripisyo para sa mga taong binaliwala ka lang, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Dahil minsan, ang pinakamalakas na sandata natin laban sa mga taong umaabuso sa atin ay ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ko sila siningil sa lahat ng kanilang mga utang. Ang tawag mula kay Mrs. Reyes, ang boss ko sa Makati, ay dumating na parang isang biglaang buhos ng ulan sa gitna ng tag-araw. Hindi inaasahan, pero kailangan. Isang malaking kliyente sa Singapore, ang Patterson Financial, ang naghahanap ng isang taong mangunguna sa kanilang pagpapalawak sa Asia. At sa lahat ng senior na empleyado sa aming kumpanya, ako ang napili niya. Ako. 3 linggo. Isang pagkakataon na maaaring magbago sa takbo ng aking career.
Habang nakaupo ako sa malamig at modernong opisina niya, napuno ng excitement ang dibdib ko. Ito na yon. Ito na ang bunga ng lahat ng gabi na nag-overtime ako. Lahat ng weekend na isinakripisyo ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng saya, may isang munting tinig na bumubulong sa aking isipan. Isang tanong na mas mahalaga pa sa kahit anong promosyon. Paano ang kotse ko? Ang aking 1969 Corvette Stingray. Ang aking baby. Ang tanging piraso ng kaluluwa ng lolo ko na naiwan sa akin. 3 linggo. 3 linggong maiiwang itong mag-isa. Sa isip ko, ang pinakaluhikal na solusyon ay ang iwang ito sa bahay ng aking mga magulang sa Quezon City. Malaki ang kanilang garahe, secured ang subdivision, at pamilya ko sila. Sila dapat ang pinakamapagkakatiwalaan ko, hindi ba? Pero habang papalapit ang araw ng aking pag-alis, may isang kaba sa dibdib ko na hindi maalis-alis. Isang pakiramdam na parang may mali. Isang kutob na hindi ko maipaliwanag. Kaya naman isang gabi bago ang biyahe ko, tinawagan ko si Marco, ang nobyo ko. Siya lang ang tanging taong nakakaintindi kung gaano kahalaga sa akin ang kotseng iyon. Marco, sabi ko sa telepono, kinakabahan ako. At doon sa gitna ng aming pag-uusap, nabuo ang isang plano. Isang lihim na plano. Isang plano na sa huli ay magiging kaligtasan ko. Si Marco, mayroon din siyang Stingray, isang replika. Halos magkamukha sila sa panlabas na anyo, parehong kulay, parehong porma. Ngunit ang kotse niya ay nagkakahalaga lamang ng halos 1.8 milyong piso, malayo sa 5 milyong pisong halaga ng sa akin. Ang plano, kinabukasan, pagkaalis ko, pupunta si Marco sa bahay ni na mama at papa. Sasabihin niyang ipinagbilin kong i-check ang kotse at sa pagkakataong iyon, magpapalit sila. Iiwan niya ang kanyang replika sa garahe nila at iuuwi niya ang tunay kong Corvette sa kanyang ligtas na garahe. Simple, lihim. Isang security measure lang, sabi namin sa isa't isa. Isang paraan para mapanatag ang loob ko. Nung Huwebes ng gabi, minaneho ko ang tunay kong Corvette papunta sa bahay. Sinalubong ako ni Papa na may ngiti. Ang ganda pa rin talaga, sabi niya, habang hinahaplos ang hood ng kotse. Siguradong proud sa'yo ang lolo mo. Sa mga salitang iyon, tila nabawasan ang kaba ko. Ipinasok namin ito sa garahe at binigyan ko sila ng mga detalyadong bilin. Huwag i-drive. Paandarin lang once a week. Takpan ng maayos. Oo na anak, sabi ni Papa na may kaunting pagkainis. Alam ko kung paano mag-alaga ng kotse. Ituturing ko to na parang ginto. Ginto. Sana nga. Nung gabing iyon sa hapunan dumating si Bea, ang paborito, ang prinsesa. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang trabaho at kung paano ang lahat ng kaibigan niya ay magbabakasyon sa isang Mediterranean cruise. Ang unfair ng buhay, sabi niya. Sana all. Sa loob-loob ko, gusto kong sumagot. Hindi yan unfair. Magtrabaho ka ng maigi para makuha mo ang gusto mo. Pero tulad ng dati, nanahimik na lang ako. Umalis ako ng gabing iyon na may halong pag-asa at pag-aalinlangan. Kinabukasan, sumakay ako sa eroplano papuntang Singapore na may kapayapaan sa puso. Isang kapayapaan na hindi ko alam ay panandalian lang pala. Ang 3 linggo sa Singapore ay lumipas na parang isang panaginip. Naging matagumpay ang aming presentasyon at nakuha namin ang Patterson Financial Account. Isang malaking tagumpay para sa kumpanya at para sa akin. Bago ako umuwi, kinausap ako ni Mrs. Reyes at sinabing may naghihintay na promosyon para sa akin. Vice President. Ang sarap pakinggan. Habang nasa eroplano ako pabalik ng Maynila, pakiramdam ko ay nasa ibabaw ako ng mundo. Wala akong ibang maisip kundi ang pag-uwi, ang yakapin si Marco at higit sa lahat, ang muling maramdaman ang manibela ng aking Corvette. Ang i-drive ito sa kahabaan ng Roxas Boulevard habang papalubog ang araw. Paglapag ko sa Naya, hindi na ako umuwi sa apartment ko. Sumakay agad ako ng taxi at nagpahatid diretso sa bahay ng mga magulang ko sa Quezon City. Tinext ko si Marco. Papunta na ako. See you there. Ang init ng araw ng Martes ay sumasalubong sa akin at habang papalapit ang taxi sa subdivision nila,
lalong bumibilis ang tibok ng puso ko sa excitement. Pagliko ng taxi sa aming kalye, nakita ko agad ang bahay. At doon nagsimulang gumuho ang mundo ko. Bukas ang pinto ng garahe. Nakikita ko ang sedan ni Papa at ang SUV ni Mama. Pero ang espasyo sa gitna, ang espasyo kung saan ko maingat na ipinarada ang aking pangarap, ay walang laman. Blanko. Parang isang butas na biglang lumitaw. Baka nilipat lang nila sa likod, bulong ko sa sarili ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagbayad ako sa taxi at kinaladkad ang maleta ko papunta sa pinto. Bago pa ako makakatok, bumukas ito. Si Mama. Niyakap niya ako, isang yakap na parang plastic, walang init. Welcome home, anak. Kumusta ang biyahe mo? Ang isip ko ay wala sa yakap niya. Nasa garahe. Maayos po, sagot ko habang sumisilip sa likod niya. Ma, nasaan po ang kotse ko? Isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha niya. Isang saglit na pag-aalangan. Pagkatapos ngumiti siya at hinila ako papasok. Halika muna, magmeryenda ka. Pagod ka sa biyahe. Sa sala, nakaupo si Papa sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo. Tumingin siya sa akin pero ang ngiti niya hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pa, nasaan po ang Corvette ko? Tanong ko ng direkta. Ibinaling niya ang tingin kay Mama na ngayon ay sobrang abala sa pag-aayos ng cookies sa isang plato. Tila ang mga cookies na iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Doon na ako nakaramdam ng matinding takot. Huminga ng malalim si Papa. Anak, simula niya, sa isang boses na pilit pinipirmi, may nangyari kasi habang wala ka. Anong nangyari? Nasaan ang kotse ko? Tumingin sa akin si Mama, itinaas ang kanyang baba, isang kilos na laging niyang ginagawa kapag may ginawa siyang mali pero handa niyang ipagtanggol. Kailangan ng tulong ni Bea, sabi niya. Isang once-in-a-lifetime opportunity. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ano pong kinalaman nun sa kotse ko? At doon na niya sinabi ang mga salitang dumurog sa aking puso. Salamat sa kotse mo, sabi niya, na may kasamang ngisi, nagpapakasaya ngayon ang kapatid mo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang Instagram. Ang kapatid ko, sa isang cruise ship, nakangiti, walang kamuwang-muwang, basag. Sa isang iglap, ang lahat ng tagumpay ko sa Singapore, ang lahat ng saya, ay naging abo. Isang bulong na lang ang lumabas sa aking bibig. Binenta niyo ang kotse ko. Ang katahimikan sa sala ay mabigat, nakakabingi. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tibok ng puso ko na parang tambol na gustong kumawala sa dibdib ko. Binenta niyo ang kotse ko. Inulit ko, mas malakas ngayon, habang dahan-dahang nagiging galit ang aking pagkabigla. Tiningnan ako ni Papa na may awa. Yun ang nakita ko sa mga mata niya. Sofia, anak, intindihin mo sana, sabi niya. Depressed si Bea, sobrang stressed sa trabaho. Lahat ng kaibigan niya aalis. Maiiwan siyang mag-isa. Masyado siyang masasaktan. Depressed? Kailan pa? Nagtatrabaho ako ng 70 oras kada linggo. Pero kahit minsan, hindi ko ginamit na dahilan yun para manira ng gamit ng iba. At ang solusyon sa depresyon niya ay ang ibenta ang pinaghihirapan ko. Ang galit sa loob ko ay parang apoy na nagsisimulang magliyab. At yun ang solusyon ninyo, ang nakawin ng pag-aari ko, sigaw ko. Huwag mong sabihing ninakaw, sagot ni Mama, na ngayon ay nasa depensibong mode na. Pamilya tayo, nagtutulungan ng pamilya, at saka pwede ka namang bumili ng isa pa. Malaki naman ang sahod mo. Malaki naman ang sahod mo. Malaki naman ang sahod mo. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit. Iyon ang kanilang bala sa tuwing may kailangan sila. Iyon ang kanilang lisensya para abusuhin ang aking kabaitan. Ang sahod na pinagtrabahuhan ko, ang sahod na pinagpuyatan ko ay hindi sa akin, sa kanila. Ginamit nila ang salitang pamilya para takpan ang kanilang kasalanan, para gawing tama ang kanilang mali. Ginamit nila ang pagiging breadwinner ko bilang isang kadena na itatali sa aking leeg. Hindi ninyo pag-aari ang perang pinaghirapan ko. Sigaw ko pabalik, nanginginig na ang buong katawan ko. At lalong hindi ninyo pag-aari ang kotse ko. Nakarehistro yon sa pangalan ko, illegal ang ginawa ninyo.
Nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng pagkakasala. Well, technically, bulong ni Papa, sinabi namin sa bumili na ikaw ang nagbebenta at inauthorize mo kami. Ang kapal. Ang kapal ng mukha nila. Hindi lang nila ito ninakaw, nagpeke pa sila ng dokumento. Isang bagong ideya ang pumasok sa isip ko, isang tanong na nagpalamig sa aking dugo. Magkano niyo binenta? Demand ko. Muli, nagkatinginan sila, nag-aalangan. Sa wakas sumagot si Papa, halos pabulong na. 3 milyong piso. 3 milyon. Napasinghap ako. Pakiramdam ko ay nasuntok ako sa sikmura. 3 milyon? 5 milyon ang halaga ng kotseng yon. Nag-research man lang ba kayo bago nyo ibenta? Ang tanong ko ay sinagot ng katahimikan. Hindi. Malinaw na hindi. Wala silang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanila ay makuha ang pera ng mabilis. Sabi ng bumili, patas na raw na presyo yon, pagdadahilan ni Papa. Kailangan naming kumilos ng mabilis bago ka umuwi. At doon sumabog ang lahat. Ang huling salitang iyon, bago ka umuwi. Hindi ito isang desisyon na ginawa dahil sa biglaang pangangailangan. Plinano nila ito. Sadyang minadali para pagdating ko wala na akong magawa. It was a done deal. Ipinakita nila sa akin ang kanilang tunay na kulay. Hindi lang sila makasarili. Sila ay mga traidor. Sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang matinding pagkadismaya. Isang pagkaalam na ang mga taong dapat sana'y poprotekta sa akin. Sila pala ang aking pinakamalaking kalaban. Ang pamilya na inaakala kong sandalan ko. Sila pala ang babasag sa akin ng walang awa. Sa gitna ng pagguho ng aking mundo, habang nakatayo ako roon, nanginginig sa galit at pighati, isang pamilyar na tunog ang pumutol sa mabigat na katahimikan. Ang tunog ng aking cellphone, isang text message. Nang makita ko kung kanino galing, tila huminto sa pag-ikot ang mundo. Si Marco, ang text niya. Kararating ko lang. Nasaan ang Stingray? Bigla parang may nag-click sa utak ko. Isang alaala na naitulak sa isang sulok dahil sa tindi ng aking emosyon, biglang bumalik. Ang lihim na plano, ang pagpapalit ng kotse, ang replika, ang tunay kong Corvette, isang malamig na agos ng kuryente, ang dumaloy sa aking mga ugat. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawa na puno ng kabaliwan, ng relief, at ng isang bagay na mas madilim. Isang tawa na nagpatigil sa pag-iyak ng aking ina. Anong nakakatawa? Sigaw niya, ang kanyang pagkalito ay nahaluan na ng inis. Masaya ka ba na nahihirapan ang kapatid mo? Huminga ako ng malalim, pinipilit na kontrolin ang tawa na gustong kumawala. Tiningnan ko sila. Ang aking ina na galit, ang aking ama na takot. At ang ngiti sa aking labi ay naging isang ngisi. Alam niyo kung anong nakakatawa, ma? Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na ngayon, ngunit may lamig na parang yelo. Ang nakakatawa ay ninakaw at binenta niyo ang isang kotse na hindi sa akin. Kumunot ang noo ni Papa. Anong pinagsasabi mo? Nakita ka naming dinalayan dito. Hindi ko sila sinagot. Sa halip, lumabas ako ng pinto. Nakita ko si Marco na nakatayo sa driveway, mukhang naguguluhan. Pagkatapos ng isang maikling paliwanag, sumunod siya sa akin pabalik sa loob. Ang kanyang mukha ay seryoso na. Mapa, sabi ko, natatandaan niyo pa si Marco, hindi ba? Oo naman, sabi ni Mama na walang pasensya. Sofia, anong ibig mong sabihin na hindi sa'yo ang kotse? Dito na. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ngumiti ako. Ang kotse na binenta nyo, hindi po yon ang aking 1969 Corvette Stingray. Iyon po ay ang replika ni Marco. Ang kulay sa mukha ng aking mga magulang ay biglang nawala. Para silang mga multo. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang plano namin ni Marco. Ang pagpapalit ng kotse para sa seguridad, na sa isang hindi sanay na mata, magkamukha sila. Ngunit ang kotse ni Marco ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 1.02 milyong piso, hindi 5 milyon. Kaya pagtatapos ko,
habang pinapanood ang kanilang mga mukha na gumuho. Hindi nyo binenta ang kotse ko. Ang kotse ko ay ligtas na nakatago sa garahe ni Marco sa loob ng 3 linggo. Ang binenta nyo ay ang kotse ni Marco. Nang walang pahintulot niya. Diyos ko, bulong ni Mama, at napaupo sa isang silya na parang nawalan ng lakas. Ang kanilang pagiging kampante ay biglang naging purong takot. Ang kapangyarihan sa silid na yon ay biglang lumipat sa akin. Hindi na ako ang biktima. Sila na ngayon ang nasa panganib. Nag-commit kayo ng fraud, sabi ko. Ang bawat salita ay parang isang martilyo. Nagbenta kayo ng ari-ari ang hindi sa inyo. Nagpeke kayo ng mga dokumento. Nagsinungaling kayo sa bumili. Maaari kaming makulong, sabi ni Papa, na parang abo ang mukha. Oo, sabi ni Marco, sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Maaari kayong makasuhan. Ang estafa at karnaping ay mabibigat na kaso sa Pilipinas. Maraming taon sa kulungan yan. Ang resibo ng karma, dumating na ito. At ngayon, oras na para maningil. Ang takot sa mga mata ng aking mga magulang ay isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Ang kanilang dating pagmamataas at pagiging kampante ay ganap na nawala. Napalitan ng isang desperadong pangamba na halos mahahawakan mo sa hangin. Nagsimulang umiyak muli si Mama, ngunit ngayon, hindi na ito ang dramatikong pag-iyak ng isang taong gustong makuha ang simpatya. Ito ay ang tunay na iyak ng isang taong natatakot sa mga posibleng kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Paano namin malalaman na hindi mo pala kotse yon? Sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Niloko mo kami. Hindi ko kayo niloko, mariin kong sagot. Nagtiwala ako sa ibang tao para protektahan ang ari-arian ko dahil sa kaibuturan ko. Alam kong hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili kong pamilya. At malinaw na, tama ako. Ang bawat salita ko ay parang isang dagok sa kanila. Pero kailangan nilang marinig ang katotohanan. Tulungan mo kami, Sofia. Pagmamakaawa ni Papa, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi kami pwedeng makulong. At sa gitna ng kanilang pagpanik, muling tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot ko ito. Hello, ito po ba si Miss Sofia Reyes? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino po sila? Tanong ko. Ako si Peter Santos. Kakabili ko lang ng isang 1969 Corvette Stingray mula sa mga magulang mo. Mukhang may problema sa paglipat ng titulo. Si Mr. Santos ang bumili. Ang ebidensya ng kanilang krimen ay tumatawag sa akin. Nagkatinginan kami ng mga magulang ko at ang takot sa kanilang mga mukha ay lalong lumalim. Sa sandaling iyon, hawak ko ang kanilang kapalaran sa aking mga kamay. Pwede ko nang sabihin ang lahat kay Mr. Santos. Pwede ko na silang isuplong. Pero sa kabila ng lahat ng galit ko, sila pa rin ang mga magulang ko. Mr. Santos, sabi ko nang maingat, nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Pwede ko po ba kayong tawagan ulit sa loob ng 1 oras? Pumayag siya. Pagkababa ko ng telepono, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Iyon ang bumili sa inyo, sabi ko. Nagtataka siya kung bakit hindi niya mailipat ang titulo. Siguro dahil nakarehistro ito kay Marco, hindi sa akin. Dito na sila tuluyang bumigay. Pakiusap anak, sabi ni Mama, tulungan mo kami. Hindi namin sinasadyang saktan ka. Hindi sinasadyang saktan ako? Tanong ko, puno ng sarkasmo. Pero okay lang sa inyo na saktan ako, di ba? Ang hindi nyo sinasadya ay ang mahuli. Pagkaalis namin ni Marco sa bahay na iyon, ang tunay kong Corvette ay sumusunod sa amin, ligtas at buo. Ngunit ang kapayapaan na dapat kong maramdaman ay wala roon. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pag-ring. Mga tawag at text mula kina Mama at Papa. At pagkatapos mula sa ibang mga kamag-anak. Unang tumawag si Tita Sylvia, ang kapatid ni Mama. Sofia Marie, bungad niya. Ano itong naririnig ko na tinatakot mong ipakulong ang mga magulang mo dahil lang sa isang kotse? Wala ka bang utang na loob? Ipinaliwanag ko ang panik ko, pero sarado ang kanyang isip. Para sa kanya, ako ang masama. Ako ang walang puso. Pagkatapos ng tawag na yon, pakiramdam ko ay lalo akong nag-iisa. Pero sinabi ni Marco na tawagan ko si Tito George, ang kapatid ni Lolo.
Ibang-iba ang naging reaksyon niya. Anong ginawa nila? Bulalas niya. Binenta ang kotse ni Marco nang walang paalam? Krimen yan, Sofia. May karapatan kang magalit. Ang kanyang suporta ay parang isang basong tubig sa gitna ng disyerto. Kinabukasan, ang mga magulang ko ay nasa pinto ng apartment ko. Mukhang hindi natulog, desperado. Sofia, pakiusap, pagmamakaawa nila. Gagawin namin ang lahat. Ngunit ang desisyon ay hindi na lang sa akin. Ang krimen na ginawa nila ay laban kay Marco. 2:00 ng hapon, nakaupo kami ni Marco sa isang makintab na opisina sa downtown. Ang opisina ni Atienza Ramirez, isang kaibigan kong abogado na dalubhasa sa criminal law. Pagkatapos kong ikwento ang lahat ng detalye, mula sa pag-alis ko hanggang sa paglantad ng katotohanan, sumandal siya sa kanyang upuan, seryoso ang mukha. Hindi ko pagagaanin ang sitwasyon para sa inyo, sabi niya. Ang ginawa nila ay malinaw na kaso ng estafa at qualified theft o posibleng karnaping. Bawat isa sa mga kasong ito ay may kaakibat na mabigat na parusa, posibleng pagkakakulong ng maraming taon